Good day, Padjaffers! Welcome back to our YouTube channel. So ngayon, rest day po ng online Olympiad kaya wala pang laro si Wesley. Kaya titingin po muna tayo ng lumang laro ni Wesley na kung saan kalaban niya dito ay si Anish Giri. So itong laro po na ito ay nangyari noong 2015 sa Gashimov Memorial sa Shamkir at puti po dito si Wesley. So kita nyo naman po sa title, may ginawa po dito si Wesley na kakaiba at medyo hindi masyadong nakikita sa top level chess. Kahit nga sa hindi top level chess kahit sa IM level lang or sa non-master level, talagang bihira po siyang makita sa chess. So, bago ko simulan, shoutout muna kay Jun T. Rapiz at kay Cyrus Bonakbogo. Salamat po sa pag-comment and sa panonood ng mga videos namin. At huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa YouTube channel namin. And please like this video para mag-grow pa yung channel namin. So, sisimulan ko na po. Ang tinira po dito ni Wesley ay C4. Ayan. And then G6 ang sagot ni Giri. And tumira po dito si Wesley ng E4. So, sabi ni Wesley, based dun sa comment niya dito sa game na to, ina-avoid niya daw yung Grunfeld. Yan. Kaya nag-E4 na siya dito. Kasi ito daw G6, ito daw yung move order na paborito ng mga Grunfeld player. And after E4, hindi na pwede mag-D5. So, ang tinira lang dito ni Anish is E5. Yan. Kasi syempre, pag nag-E5 ka dito, tinitake advantage mo yung weakness sa D4. So, opening pa lang medyo kakaiba na yung nangyari dito. And ang tinira naman ni Wesley dito, D4, syempre binubuksan niya kasi weak po ito Pag nalagay niya yung queen niya dyan, malakas yung pressure. At tumira na dito si Giri ng knight F6. Kinain ni Wesley yan. And after knight takes E4, bishop D3. So, tinutukan niya po yung knight. At ito na nga yung nakita niyo sa title at sa thumbnail. After bishop B4 check, usually po, ang ginagawa ng mga players, hinaharang po yan. Kahit anong level. And dito po, bihira talagang makita ito. Sa openings book ko, isang beses lang nangyari ito. Which is, ito yung game na yon. King F1 po ang ginawa dito ni Wesley. So, napakalupit. Tumira agad ng king at wala ng right mag-castling si Wesley. Kasi nga, tinira niya na yung king niya So, after King F1, inalis po ni Giri ito. Nag-knight C5. Dinevelop po ni Wesley yung knight niya, knight F3. And knight E6 po ang ginawa ni Wesley. Hindi niya po kinain ito kasi pag kinain tong bishop, makukuha niya yung bishop pair. Pero walang enough na pieces para depensahan yung mga weaknesses dito sa dark squares. Kasi pwede yung mag bishop G5, knight C3, knight E4, or knight D5. So, yung activity ni Wesley masyadong mabilis kaya naisipan ni Giri na mag knight E6 muna kasi mas magandang defensive piece to kaysa dito kaysa na attacking piece kasi itong bishop na to hindi masyado makaka-atake kasi nababarahan. So itong knight na to mas madedepensahan yung king niya. Ayan. Itong bishop naman na to sa D3 hindi masyado makaka-atake. So yan ang napili niyang tira. And after A3 dapat daw sa F8 bumalik yung bishop para pupunta sa G7 and then knight C6. Makaka-equalize na daw dito si Giri ayon kay Wesley, ayon doon sa sinabi niya sa analysis niya. Pero bishop E7 po ang ginawa ni Giri. Ayan. Ito daw medyo mali ito. So after bishop E7, syempre nag-develop si Wesley, knight C3 and then D6 ang ginawa ni Giri dito. Kinain niya lang po ito. D6, bishop takes D6 and then B4. Ayan. H4 daw, mas mabilis daw makaka-atake yung white after H4. Pero B4 pwede rin kasi ang idea niya siguro magsi C5 or bishop B2, yung bishop malakas dun sa diagonal. So after this, nag bishop F8 na si Giri. Ayan na nga po yun. Pupunta na dito sa G7 para i-challenge kung ilalagay mo ni Wesley yung bishop niya dito sa B2. So after bishop F8, queen E2 ang ginawa ni Wesley. And after bishop G7, bishop G5. So, hindi po pwedeng kainin kasi nakapin. Yan. So, inaatake niya yung queen, hindi rin ito pwedeng kainin. So, ang ginawa na lang dito ni Giri is
bishop f6, and after bishop takes f6, queen takes f6, quick evaluation lang po ng position. Nakadevelop na lahat si Wesley except yung rook dito sa h1 at rook sa a1. Ayan. Pero si Giri, itong mga pyesa niya dito, hindi pa nakakalabas. Pero, anytime, pwede na po siyang mag-castling at si Wesley hindi makakastling. So, yun po ang kinaibahan ng position nila. So, dinepensa lang po ni Wesley itong knight niya dito sa c3, nag-queen dito siya. And after castle, rook e1 po ang ginawa niya. So, itong position na to, medyo mahirap evaluate kasi yung king ni Wesley andito sa f1. Medyo yung rook niya hindi connected. Yan. Pero, dahil nga hindi nakalabas ito, mahirap din ma-exploit yung king dito sa f1. So, after rook e1, na queen d8 si Giri kasi ayaw niyang matalunan ng knight doon. Ayan. Kasi nawala na po yung rook dito eh. Wala nang kain dito sa a1. May knight d5 na or knight e4. Kaya inatras niya na yung queen niya sa d8. So after queen d8, rook d1 po ang ginawa ni Wesley. Pine-prevent niya yung knight f4. Ayan. Kasi may knight f4 na tira. Sobrang annoying. May exchange yung bishop. Baka may exchange yung queen. So nag-rook d1 siya. Para pag nag-knight f4, kakainin niya lang po. And after this, a5 ang ginawa ni Giri dito. So, binubuksan niya yung rook niya dito sa a5. And, umatake na po si Wesley. h4 na ang ginawa niya. Ayan na po. So, yung rook dito, medyo useful kahit hindi nakagalaw. h5 na po yan. So, kinain to ni Giri. 8x b4, 8x b4. And then, knight d7, syempre. So, yung pyesa niya, depensa na po doon. So, h5 po ang ginawa ni Wesley dito. Normal na tira po para maka-atake. And after knight f6, pause nyo po yung video. Try nyo pong hulaan kung anong tinira ni Wesley dito. So, kung gusto nyo po mas maraming oras, i-pause nyo lang. Pero sasabihin ko na ngayon. So, ang tinira po ni Wesley dito, c5. Pero sabi niya, hindi ito yung best move. Dapat daw, queen c1 lang ang tinira niya. Ayan. Kasi itong queen na to, wala daw tataguan. Makaka-bishop takes g6. Let's say, yun na po ang threat, bishop takes g6. Kapag nag-queen e7, meron daw knight d5. Ayan. So, kakainin. Knight takes d5, c takes d5. And after knight g7, meron daw rook e1. And after queen takes b4, merong h takes g6. And after f takes g6, may queen h6. Panalo na po dito si Wesley. Kasi may check na po doon. Hindi ma-prevent yung king. Mamamate na po yan. Or maki-queenless. Or maraming pyesa ang kailangang ibigay para hindi mamate. So, yan lang daw po dapat ang tira. Queen c1. Sabi niya. Pero c5 ang tinira niya. Pwede rin naman. And ang tinira dito ni Giri is b6. So, yung best defense is knight takes h5 daw. Ayan. Pero hindi na po natin na-analyze yan, yung b6 na lang. Yan po ang tinira ni Giri. And after h takes g6, f takes g6, queen e3. So may threat na po na mag bishop takes g6 or bishop c4. May pressure doon. Tapos yung rook may atake sa queen. Syempre, aalisin ni Giri yung queen niya, queen e7. And after bishop c4, so may annoying pin po doon. B takes c5. So, dito po, i-pause nyo po yung video at try nyo hulaan kung anong tinira ni Wesley dito. Okay? So, sasabihin ko na po, i-pause nyo lang kung gusto nyo pa na mas maraming oras. So, dito po, ang lupit ng tinira ni Wesley. B5 lang. So, bakit B5? Kasi, kapag kinain niya po ito, kapag kinain niya yung B takes C5, merong bishop A6, may exchange to, or mawawala sa diagonal. Kailangan niya mag knight D5, and babagal po yung atake niya. Kapag nag knight g5 naman dito para atakihin ka agad ito, ayan, pwede pong i-exploit ka agad. Merong knight g4, tagilid pa po si Wesley kasi may counter attack. Yun nga yung drawback na andito yung king sa f1. So hindi po knight g5 or b takes c5 yung tira, b5 lang. Kumbaga parang preventive move lang, hindi maka bishop a6, ayan. Tapos, hindi rin nagmamadali na mag knight g5 para walang mga knight g4. So, after b5, rook b8 po ang ginawa ni Giri dito.
And then rook e1. So rook po ang pinang-atake niya. Hindi knight para walang knight g4. Ayan, yung knight g4, harmless na tira. So after rook e1, rook b6 ang ginawa ni Giri dito. And then meron na pong knight a4. Ayan, and after rook d6, knight takes e5. So ang dumidepensa po dito, tatlo. Ang umaatake, apat. And makakain na po yan. So ganyan po magbilang. Isa sa mga sikreto ng master. Bilangin niya po kung ilan umaatake at ilan dumidepensa. So kailangan apat din para madepensahan. And ang ginawa dito ni Giri, nang gulo po siya, nag knight g4. And after queen e4, knight takes f2. Ayan, king takes f2. So piece up na po si Wesley. Mananalo pa ng isang pyesa ulit. Pero merong rook d2 check. And after king g3, rook takes f3. And after g takes f3, nag-resign na lang po dito si Giri. Kasi rook down na po siya. Rook down na, so wala nang chance. And kapag chumek, kapag nag queen g5 check, merong queen g4, wala na pong check. So pagkain po dito, kakainin lang, bishop takes e6. And pag nag king g7, kakainin lang po, bishop takes c8. And after h5, queen f4 lang. Queen f2 check, pwede pa rin. King h3, queen g2, king h4, queen f2, queen g3 lang, and wala na pong check. Let's say mag queen d4 or rook d4, king h3 lang, ubos na po ang check ni Giri kasi masyadong maraming lamang na pyesa, kumbaga rook and bishop. So after rook takes f3, g takes f3, nag-resign na lang po si Giri. So ito po, napakagandang laban ni Wesley na kung saan sa opening ay tumira siya ng kakaibang tira na king f1 na bihirang makita sa chess, hindi lang sa top level chess. Ayan, medyo kakaiba po yung opening nila, and dito nung chinek siya, in-avoid niya po yung exchanges, hindi siya nag-knight dito, nag-king f1 lang po siya, at hindi niya na kailangang galawin yung rook dito, nagamit niya po sa atake. So ito po yung napakagandang laro ni Wesley. Kung nag-enjoy po kayo, i-like nyo po yung video na to. Kung hindi, i-like nyo pa din. Hanggang dito po muna tayo. Maraming salamat po mga pa-Jaffers.